Okay, thank you mga anak. And sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin, so hingi lang po ako ng pasensya kapag from time to time mauubo po ako sapagkat umatake po ang aking acid reflux. Ano po. Kaya sa prayer, medyo kinat ko na po. Pero lagi ko pong sinasabi na kapag po nababasa nyo yung prayer request ng bawat mga kapatiran po natin, pakisama po ninyo sa panalangin. Katulad po ni Pastor Neil. So pag-pray po natin yung kanyang uric acid, ano po, at yung ilan pa sa mga may karamdaman po. So nawa makalagpas po ako ngayong gabing ito na malinaw ko pong maibibigay sa inyo ang mensahe. Eager lang po talaga ako mga kapatid sapagkat sobrang namimiss ko rin po ang ating feasting sa madalas na panahon na hindi nyo po ako nakakasama. Kaya yun po ang gusto kong iparamdam po sa inyo. I want all of you to feel how important this ministry to my heart, and that is why I am very excited every time na meron pong opportunity. Kaya nga, even maliit na pagkakataon lang, sinasamantala ko po yan para po patuloy pa rin po ang pagmiministeryo po sa inyo. So this time, dadako na po tayo sa pagsasalo-salo natin sa salita ng Diyos at i-invite ko po kayo. I would like to invite everyone. If you have your Bibles with you, please open your Bible in the book of Psalm. Psalm chapter 90. At babasahin po natin verses 10 to 12. Ito po ay prayer ni Moses. Ano po? So this is actually a prayer of Moses. Siya po bilang man of God. Ito po yung kanyang panalangin. At babasa po ako ng ilang mga talata na siyang sesentrohan po natin sa akin pong magiging pagtalakay po sa inyo ngayong gabi. Ang title po ng message natin, Apply Our Hearts unto Wisdom. Apply our hearts unto wisdom. Tingnan po natin ang sabi ng Psalm chapter 90 verses 10 to 12. The days of our years are 80 years and 10, 70. And if by reason of strength, okay, sa kalakasan daw ng tao, sa kalusugan ng tao, they be 80 years, 80. Okay? Ang buhay daw po ng tao ay 70. Pagka po malakas, 80. Okay? So, yet is their strength labor and sorrow, for it soon cut off and we fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So ito po ang prayer po ni Moses, at gusto ko po na ang bawat isa ay maging particular din po sa panalangin ito ni Moses, and I would like to share with you yung mga truths na nakapaloob po sa kapahayagan pong ito ng panalangin po ni Moses. Let us pray. Our gracious, loving God, once again, help me. Empower me. Fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom and clarity in preaching and in proclaiming thy word. May you bless your people once again. Especially ang mga meron pong mga uhaw at gutom sa iyong salita, yung pong laging nananabik na makapakinig ng mensahe, punuin mo po, pagpalain mo po, busugin mo po, dakilang Diyos. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na makaganap ng maayos at maliwanag sa akin pong pagmemensahe. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so gusto ko lang po na liwanagin po sa bawat isa sa atin na kumbaga, nung panahon na ito po ay naisulat, yun po yung masasabi po nating lumalabas na observation sa buhay po ng tao. Kaya nga dito po gusto kong i-share sa inyo ang ilang mga bagay. Alam nyo po, hindi pinag-uusapan kung gaano katagal mabubuhay ang tao, katulad ng binanggit ko po sa inyo. 'Di ba? Ngayon po, isang taong malapit sa ating puso, isang tao na malaki ang puso para sa gawain ng Diyos. So siya po ay kinuha na ng Panginoon. So hindi ko alam exactly kung ilang taon ang kanya pong inilagi dito sa mundo, pero ang isang bagay na matitiyak ko, naging makabuluhan po, maging sa usapin ng gawain ng Diyos ang kanyang buhay.
Ang simpleng tanong po kasi, anong silbi ng mahabang buhay kung hindi mo naman na-serve yung purpose ng buhay mo? So, di bali na maiksi kang nabuhay sa mundo, pero na-serve yung purpose ng iyong buhay. So, this time, I would like to share with you this message. Apply our hearts unto wisdom. Yes, importante po ang wisdom sa buhay ng tao. Importante po na ako at ikaw, ang ating pong buhay ay magamit natin ng may karunungan. Maibuhay po natin ng mayroon pong kapantasan. Hindi po mainam na tayo po'y pinagkatiwalaan ng buhay at sasayangin po natin ang buhay na ito. Hindi po niloob ng Diyos na ang buhay natin ay wawasakin natin, sisirain natin, mapapariwara. Hindi po pwedeng sabihin yung diyan ka dinistino ng Panginoon. At hindi rin naman maganda na ang buhay mo ay pinsala hindi lang sa iyo kundi maging sa ibang tao. So, it is good to listen very carefully again dito po sa ating pong magiging pagsasalo-salo at tatlong bagay po ang gusto kong i-share po sa inyo ayon na rin po sa ipinakita ng Panginoon sa akin dito po sa ating text. Okay? So, una po na nais kong bigyang pansin, be alarmed of our days. Be alarmed of our days. It is good na ang tao po ay maalarma na ang buhay po natin may hangganan. Kasi ang sabi po dito sa talata, okay, nung panahon pong ito na isulat, ang sinabi po maliwanag, the days of our years are 60 years and 10. And if by reason of strength, diba, they be 40 years. So mapapansin nyo po na ang paglalahan pong ito, ang pahayag pong ito, ang panalangin pong ito ni Moises ay nagdadala sa atin sa pagpapaalala, sa paalala na may kamatayan ng tao, na may hangganan po ang buhay ng tao. Very grateful po kami sa Panginoon. Ang nanay ko po, 91 years old na. Okay? Pero meron pong mga, alam nating batang-bata pa lang, namatay na po. Di po ba? Hindi na po nakaabot ng talagang edad ng mga masasabi po nating katulad ng nanay ko or sabihin po natin yung ilan pa. Si Nanay Lina, naaalala ko po, grabe po, more than 100 years na po ang kanya pong buhay. So, iba-iba po talaga. But what I would like to share tonight is that it is good to be alarmed of our days. Na tayo po ay maalarma sa ating pong mga araw. Di po ba? Yun po ang isang bagay na wag nating makakalimutan. Halimbawa lang po, si Haring Solomon, ang sabi po niya sa Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Diba? Wag mo wikang ipangahas, ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat di mo alam kung ano ang ilalabas o mangyayari sa isang araw o sa ibang araw. So, importante po, mga minamahal, na ang bawat tao po ay maalarma dahil baka mamaya tayo po ay masyadong kampante dito sa lupa, easy go lucky po tayo, sobra po ang ating masasabi nating kalayawan, na to the point na hindi natin nabigyang pansin ng Diyos, at sa sobrang pagkalibang po natin sa lahat ng bagay sa mundong ito, nakalimutan natin na may kamatayan. So ito po ang isang bagay na gusto ko pong ipaalala dito po sa ating teksto, na lumalabas may hangganan ng buhay. Kaya nga kahit ano pang ganda ng plano mo, kung wala ka namang kasiguruhan na ikaw ay aabot doon sa iyong plano, sapagkat ang Diyos ang may akda ng buhay at siya ang nagsasabi sa kanyang salita sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Kung paano wika na nakatakda sa tao ang mamatay ng minsan. Kaya nga lagi ko pong pinapaalala kapag ka po meron tayong wini-witnessan na ang reason kung bakit ngayon na natin dapat pahalagahan ang pagtanggap, ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, sapagkat di mo alam kung anong mangyayari bukas. Ang dami mong magagandang plano sa buhay mo. Katulad po nung sinabi ni James, di po ba? Sa James chapter 4, beginning verse number 13. Ang sabi po ni James,
Go to now, ye that say today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. So verse number 14, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. I am telling you, my friend, na kahit gaano kalakas ka ngayon, hindi mo po pwedeng ipangako ang bukas. Kahit gaano kalaki ang mga muscles mo, hindi garantiya yan na hindi ka na mamamatay. Kahit nasabihin po nating ang yaman-yaman mo, hindi po garantiya yan na hindi ka mamamatay. Actually po, kung ang kayamanan ay po pwedeng pumigil sa kamatayan, naniniwala po ako na si Ma'am Tina ay po pwedeng maprolong pa ng husto ang kanyang buhay because of her wealth. Ano po? And the good thing about her, yung wealth niya, alam niyo kung saan niya ginamit? Ginamit niya sa gawain ng Panginoon. Ginamit niya sa ikaliligtas ng mga mahalagang kaluluwa. Naku, kung ikukwento ko po sa inyo mga minamahal, kung paano mag-invest yan para lang makahakot ng napakaraming tao doon po sa bangbang. Okay? Wala pong pakundangan po yan. Talagang walang panghihinayang po yan. At alam nyo po mga kapatid, ayon po sa aking alam na masasabi nating nangyari po sa kanya, talagang siya mismo nagbibigay lakas loob doon po sa mga iiwanan po niya. Kasi naniniwala ko na ang tao, hindi man niya alam kung kailan eksakto siya mamamatay, pero naniniwala ako na katulad din ni Apostol Pablo, may mga pagkakataon na nadarama niya na hindi na siya magtatagal. And I believe sa case ni Ate Tina, dahil may karamdaman po siya, alam niyo po, alam kong may nararamdaman po siya, pero ayaw niyang mag-alala ang mga tao sa paligid, pero ang napakaganda lang po, napaghandaan po niya ang kanyang bukas, napaghandaan po niya ang kanyang buhay. So kaya nga ang gusto nating ipaalala, and please, huwag niyong iisipin na ang pag-alarmang ito ay sa mga unbeliever lang. Kasi kadalasan po, yung bang paalala tungkol sa kamatayan, parang sa unbeliever lang po natin inia-apply. Yung bang, naku, baka mamatay ka na hindi ka pa saved, di po ba? Paano po yan kung saved ka at namatay ka na ikaw ay nasa pagtalikod, namatay ka na nasa lihis na buhay, namatay ka na hindi mo nasunod ang Diyos, kung anong kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ito pong warning na ito o ang alarmang ito ay para po sa ating lahat. Kung ikaw ay unsaved, you better secure your salvation. Kung ikaw ay saved, you better be faithful. Do the will of God in your life. Run the race. Takbuhin po natin ang takbuhin inilagay ng Panginoon sa harap natin. So, ang unang bagay po na dapat nating mapansin dito po sa mga talata po natin ay yung pagsasabi tungkol sa buhay ng tao. Na ang ibig sabihin lang, may hangganan. Noong panahon na yon, nasa mga 70 ang itinatagal ng buhay at kapag ka malusog, malakas, nakaka-80 po mga minamahal. So, ang ibig sabihin, ako at ikaw, I remember si BMO, siya po mga 53 years old lang yata nung siya po'y namatay. Pero sa case ni Pem, ni Pastor Annie Mabalot, si Bishop Manuel Orara, 53 years old nung siya po ay kinuha ng Panginoon. Si Pem, alam ko, kasi celebrate lang namin nung 60th niya. Tapos, a year after yata niya, mga 61 years old po siya nung siya kinuha na ng Panginoon. So, iba-iba po yan. So, pero, ang dapat, maalarma po tayo na talagang darating po yan. Kaya huwag kang mabubuhay na parang walang kamatayan. Huwag kang mabubuhay na parang walang hangganan ang iyong buhay. At ito ang isang bagay na gusto kong makita natin. Be alarmed of our days. Maalarma po tayo sa ating pong mga araw. Meron pong hangganan ng buhay, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi ni Solomon, huwag mong ipapangahas na may bukas pa sapagkat ikaw mismo walang kasiguruhan kung aabot pa tayo bukas. Hindi para takutin po ang bawat isa sa atin sapagkat ito po'y katotohanan na sinasabi po ng Bible. Isang napagandang halimbawa po na lagi ko pong sinasabi, doon po sa tila baga na libang sa kung ano po yung mga bagay na meron siya. Remember, in Luke chapter 12, doon po sa parable, yung pong mayaman, ano yung talagang
ani po niya na nagana. Diba? Sa Luke chapter 12 po, ang sabi po ng ating Panginoon sa kanyang parable, at ito po ay po pwedeng maging pag-alarma din po sa bawat isa sa atin tungkol sa ating pong mga panahon sa buhay na ito. Luke chapter 12, verse number 16. Ang sabi po, "And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What will I do?" Diba? Ano ang gagawin ko? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. So, ito po yung isa sa paborito ko pong ipinapaalala doon sa mga pagkanabuhay, ang akala po nila o para bang nakalimutan nila na may kamatayan. Diba? Sabi rito, nung parable, umani siya ng sagana, kaya nag-isip siya, ano gagawin ko? Igigiba ko ang aking bangan, gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko. Yung bang katulad ito ng mga tao na talagang ang buhay tutok na tutok sa trabaho na nakalimutan ng Diyos. Tutok na tutok sa trabaho na nakalimutan ng kalusugan. Tutok na tutok sa trabaho na nakalimutan ang tamang lakad sa buhay. Tutok na tutok sa trabaho, tutok na tutok doon sa pagpapayaman, tutok na tutok doon sa pang mga sariling kapakinabangan sa mga temporal na bagay, na ang nakalimutan niya, may kamatayan. Kaya ang tanong ng Panginoon, ano ngayon ang silbi ng lahat ng meron ka? This night, thy soul shall be required of thee. So be alarmed of our days. Tayo po ay maalarma sa mga panahon, sa mga araw natin. Hindi po habang panahon nandito po tayo. May kamatayan po, kaya importante na ito po ay ating lagit-lagi isama sa pagsasaalang-alang na baka mamaya ang buhay natin para bang mananatili tayo sa mundong ito. So, importante po ang unang puntos natin. Be alarmed of our days. Ikalawa po, be assured of our destiny. Be assured of our destiny. Diba? Dahil po may kamatayan, dahil may hangganan po ang buhay, so ito po mga kapatid, dapat mapag-isipan din ng tao. Ano na ang mangyayari kapag ka ikaw ay namatay na? You know, our comfort sa naging pagkawala ni Ate Tina, yung alam natin na katulad ng sinabi ni Pablo, ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling ng Panginoon. Diba? Alam natin na si Ate Tina kasama na po ng Panginoon. Alam natin na siya po ay nasa tamang destinasyon. Alam natin na siya po ay sa langit, pumunta sapagkat yan po ay maliwanag na sinabi po ng banal na kasulatan. Mga kaibigan, gusto kong malaman po ninyo na ang Biblia po ay nagtuturo na may dalawang patutunguhan ng tao, langit o impyerno. At makakalungkot man, pero ito ang katotohanan because according to the Word of God, we are all sinners. Lahat tayo ay nagkasala. Mula kay Adam hanggang sa atin, tayo pong lahat ay makasalanan. At dahil dito, sa katotohanan, sa impyerno tayo patutungo. Pero, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay upang ako at ikaw na sa impyerno pupunta sa pananampalataya sa kanya, tayo po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at makatitiyak po ng langit. Yes. Kaya nga po ang deklarasyon maliwanag na ang ating Panginoong Jesus, siya lamang po ang daan patungo sa langit. And it is good to be reminded of this very important truth na ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay sa tagapagligtas. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng panahon, ang kaligtasan po ay sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga nasa Old Testament, pananampalataya sa ipinangakong Mesiyas. Yung nasa New Testament, sa ating Panginoong Jesucristo. At gayon din po sa panahon natin, looking backward sa ating pong Panginoong Jesucristo, sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. May mga nagkakalat po kasi ngayon,
na ang kaligtasan daw po iba-iba. Nung panahon daw po ng Old Testament, iba raw po. Yung to the point na sinasabi po nila, works or law, yun daw po ang kaligtasan. Mga minamahal, tatandaan nyo po, Old Testament, New Testament, ang usapan ng works na idiniin sa mga tao ng Diyos, mga kapatid, sa Hebrews chapter 11, nilinaw po na ito po ay bunga ng kanilang pananampalataya. Pagsunod na bunga ng pananampalataya, paggawa na bunga ng pananampalataya. So yun po, pananampalataya po ang makapagliligtas sa tao. Ito po ang mag-aaring ganap po sa atin. Kaya nga si Abraham na kahit nasa panahon po noon ng Old Testament, sa paglalahad niya sa aklat ng mga taga-Roma, niliwanag niya that justification is by faith. Ang pag-aaring ganap ay sa pamagitan po ng pananampalataya. Now, mga minamahal, sa ating pong teksto, ipinakikita ko po sa inyo na doon po sa Prayer of Moses, nabanggit po niya ang patungkol sa buhay ng tao. Diba? At ang sinasabi po, patungkol sa buhay ng tao, may hangganan po yan. Okay? Pero tatandaan nyo po na maiksiman, na mabuhay tayo sa lupa, ang importante po lagi kung saan tayo patutungo. Kaya nga sa usapang iksi o haba ng buhay, sasabihin ko po sa inyo na ang importante, maintindihan po natin, maiksiman o mahaba man ang buhay ng tao, ang pinaka-importante pa rin na ating pong maunawaan ay ang patutunguhan ng tao. Eternity po yun eh. Eternity. Okay? So, importante po na ako at ikaw ngayong gabing ito sa ating pakikinig ay maaralan at matuto sa maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Again, nililiwanag ko po sa inyo, may hangganan ng buhay natin, kaibigan. May hangganan. Okay? At pag ang tao po ay namatay, meron siyang patutunguhan. At importanteng isecure po natin yan. Okay? Importante po na tiyakin natin ang ating patutunguhan. Kaibigan, saan patutungo ang iyong kaluluwa kapag ka ikaw ay namatay? Kahit sabihin na po nating 200 years pa na mabubuhay ka, matatapos ang 200 years na yan. Ang tanong ko sa iyo, yung eternity mo, saan mo gugugulin? Diba? Where are we going to spend our eternity? So you better secure your salvation. Be assured of our destiny. Kasi po, yung papupuntahan ng tao, langit at impyerno, sabi ko nga, ang tao sa makasalanang kalagayan, sa impyerno tayo pupunta, pero ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, nagbigay ng provision para sa ating kaligtasan, at ang kaligtasan po natin, mga minamahal, ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, partikular, doon po sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na siya po'y namatay, nalibing, at muling nabuhay. At dahil dito, ligtas po tayo. Kaya nga, ito siguro yung pinaka magandang comforting message sa pagkawala po ni Ate Tina at lahat ng mga Kristiyano na pumanaw na alam natin na sila po ay napunta na sa piling ng Panginoon. How about you tonight? Kamusta po tayo ngayong gabing ito? Saan patutungo ang ating kaluluwa kapag tayo ay namatay? Ang destinasyon ng tao ay dapat na kanyang tiyakin. Huwag kung kailan patay ka na. Huwag kung kailan wala ka na. Diba? Hindi po totoo yun na kapag ka namatay ang tao, doon pa lang niya malalaman. Hindi po, doon niya mararanasan. Doon na siya hahantong. Pero yung pag-alam sa kaligtasan, yung pag-alam sa patutunguhan ng ating kaluluwa, buhay pa tayo, po pwede na nating tiyakin. Kaya nga, di ba, ang sabi po ng John 5:39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they which testify of me. Kaya nga po, sa ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, nililiwanag po natin na talagang ang Biblia ang nagsabi, at iyon ang dapat natin panghawakan kung tunay na nagtitiwala tayo sa Diyos, na talagang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang tamang panahon ng pag-alam ngayon, sapagkat baka bukas huli na ang lahat. Okay?
Kasi yan po ang sinasabi ng Bible. Sa 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13, ang sabi po, and this is the record, 1 John 5, 11, 12, and 13, and this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. And in verse number 13, ang linaw-linaw po, these things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. So, be alarmed of our days. Okay? Second, be assured of our destiny. Huwag po nating walang bahala. Huwag po tayong magbakasakali. Kasi kung pwede mo naman tiyakin, bakit mo pa babaliwalain? Kung pwede mo naman tiyakin, bakit ka pa magbabakasakali? Mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga, pag nag-witness ako, diba? Kahit bata, alam nila ang sagot. Kapag tinanong natin, bakit pumarito ang Panginoong Jesus sa lupa? Ang relihiyon, hindi po yan ang makapagdadala sa atin sa langit. Anumang sekta, kahit ang Kalipunang Baptist, hindi po yan ang makapagliligtas sa atin. Wala pong iba talaga, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pananampalataya natin, hindi sa kalipunan, kundi sa ating Panginoong Jesucristo na nagbuwis ng buhay, nagtigis ng dugo para po sa atin. Kaya kung di pa po tayo saved, ito po ang magandang pagkakataon. Be assured of our destiny. Meaning, secure your salvation. Make sure of your salvation. Tiyakin po natin ang ating kaligtasan. Ito po'y nasasabi ko sapagkat yan po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Dati po, nag-iisip lang ako, baka naman sa langit ako pupunta. Yung bang hindi ko kayang idepinido. Hindi ko kayang panghawakan. Why? Kasi wala kang ang panghahawakan. Pero nung natuto po ako at naibahagi po sa akin ng Biblia, the reason of my confidence is that because it's in the Bible. Dahil ito po ay nasa Biblia. Ang ibig ko pong ipunto, ang aking pinagbabatayan, yung Diyos sa kanyang salita. Na ang Biblia ang nagtuturo ng isang makasalanan kapag ka lumapit sa Panginoon, nanampalataya sa kanyang ginawa para sa ating ikaliligtas, siya po, ayon sa sinasabi ng Bible, ay may buhay na walang hanggan. Na tayo mula sa kalagayang dapat sa impyerno mapupunta, but because of Jesus Christ, because of our faith in Jesus Christ, and nililiwanag natin, ang salvation po, wala po tayong bahagi doon. Lagi ko pong idinidiin na yung pong 100% na gawa para sa kaligtasan ng tao, lahat yan, Panginoon po yan. Okay? Nakakasa na po yan, 100%. At iyan po'y kaloob na ibinibigay ng Diyos sa sino mang mananampalataya sa Kanya. Kaya nga, mga kaibigan, mga minamahal, ito po ang niloob ng Diyos ngayong gabi na tayo po ay magbigay pansin sa ating pong kaligtasan. Okay? Number 1, be alarmed of our days. Number 2, be assured of our destiny. And then number 3, be aware of our direction. Be aware of our direction. Okay? Ang ibig ko pong sabihin, bilang mananampalataya, bilang nabubuhay sa mundong ito, kamusta po ang ating direksyon? Kanina, destiny po yung pinag-uusapan natin. So, when I say direction, kasi ang sabi po niya, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Yung bang realization mo na ang tao may hangganan ng buhay niya, kaya dapat tiyakin niya kung saan siya patutungo kapag siya namatay, at dapat habang nabubuhay po tayo, mabuhay tayo sa tamang direksyon. Kaya be aware of our direction. Kamusta ka? Anong klaseng buhay ang ibinubuhay mo? Kamusta ang iyong lakad? Kamusta ang iyong relasyon sa Panginoon? Ikaw ba'y nagseserve sa Kanya? Ikaw ba'y nagagamit ng Panginoon? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, alam mo ang tamang direksyon sa mananampalataya. Pag ikaw ay Kristiyano, alam mo ang dapat buhay ng Kristiyano. Alam mo ang dapat patutuo ng Kristiyano. Alam mo dapat ang direksyon na lalakaran mo sa buhay na ito. Alam niyo, nung sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ang isa sa binigyang pansin niya, at minsan narinig ko po si Pastor Poy, tinalakay po niya ito yung bang patungkol sa Christian walk. Christian walk. Siyempre, ang lakad,
Yan po ang masasabi po nating magdadala sa atin sa direksyon na tatahakin po natin. Kaya kamusta ang iyong lakad? So sa Biblia, tinuruan po tayo. And you know what? One thing that I would like to emphasize doon sa sinabi ni Apostol Pablo kay sa mga mananampalataya sa Efeso, mga kapatid, ang sabi po niya, "For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light." Kung sinasabi nating Kristiyano na tayo, lumakad tayo ng lakad ng Kristiyano. Kung sinasabi nating anak na tayo ng Diyos, okay? Nung ako po'y nag-share about salvation, ang isang niliwanag ko po, ang anak ng Diyos, si Hesus Kristo lamang po. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Pero ang magandang balita sa mga mananampalataya po sa ating Panginoong Kristo, bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At diyan pumapasok po yung biblical, legal adoption, mga minamahal. And that is very clear in Romans chapter 8, verse number 14. Diba? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. And in verse number 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So kaya pagka-Kristiyano, yun pa lang. Sa kalagayang na-save ka, yun pa lang ang pagkakataon na makiklaim mo na anak ka ng Diyos. At ngayon, kung ikaw ay anak na ng Diyos, anong direksyon dapat? Ang tinatahak mo, anong lakad mo dapat bilang anak ng Diyos? Mahirap sabihin, anak ka ng Diyos, hindi ka sumasamba. Mahirap sabihin, anak ka ng Diyos, hindi ka nagsiserve, hindi ka nagpupuri sa Kanya, hindi ka nagbibigay pagpapahalaga sa salita Niya. So mga binamahal, ating pong nais bigyan ng diin that the idea and the very concept nung sinasabi po ni Moses, okay, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ang ibig sabihin, ipaalala mo sa amin yung patungkol sa aming buhay para mabuhay kami ng tama, ng may karunungan, ng may kaayusan ayon sa tamang direksyon. Be aware of our direction. Ang importante sa Kristiyano, alam niya kung anong lakad dapat ng Kristiyano. Tayo raw po ang bukas na liham na binabasa ng mga tao. Ye are our epistle written in our heart, known and read of all men. Ye are the light of the world, and let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. And I remember the Apostle Paul sa mga churches na kanyang sinulatan. At isang halimbawa po dito sa Philippians chapter 2. Remember my message? Always choose to obey? Yes. In verse number 12 ng Philippians chapter 2, ang sabi po niya, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Ang sabi po ng verse number 15, that you may be blameless, Philippians 2:15, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the Lord. So the direction of the believer, di ba, ayon sa expectation, dapat sa liwanag. Hindi yung sinasabi mong Kristiyano ka, nako-confuse yung mga taong nakakakita po sa atin. Diba? Kristiyano, pero walang panahon sa pagsamba. Kristiyano, pero hindi mahalaga ang Biblia. Kristiyano, weak ang prayer life. Kristiyano, pero negative sa giving. Kristiyano, pero hindi nagsaserve sa Panginoon. Hindi nag-e-enjoy sa mga bagay ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang Kristiyano ay dapat binago. Ang Kristiyano ay dapat lumalakad sa panibagong buhay. Kaya nga sa akin pong unawa sa sinabi po ni Moises, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ang liwanag po nun, that the very idea of what Moses said is that para mabuhay ako ng may karunungan at maibuhay ko ng tama ang aking buhay. How about you tonight? Masasabi po ba natin na ang klase ng direksyon natin sa buhay natin bilang Kristiyano, yan po ang pleasing sa Panginoon? Actually, nung iniisip ko po yung points ko, ang isa sa naiisip ko, be approved
'di ba? Sa ating pong direction. Dapat maging aprobado po tayo. Pero ipinunto na lang po natin sa idea. Sabi ko nga kay PNG, anong mas maganda, PNG? Kasi minsan nang ginagawa ko, dahil concerned din po ako sa grammar, alam nyo naman na si PNG talagang maaasahan po dyan. So, tapos, from time to time, pagka nakikipag-sharing ako sa kanya, dahil gusto kong ma-develop din ang kanyang, di ba, yung bang, yung paghahati-hati ng salita ng Diyos. Para din po yung kung paano na i-outline po natin ang mensahe. At ang sabi ko sa kanya, di ba, ang gusto kong i-point out dito, yung bang dapat ang Kristiyano aware sa lakad na kanyang tinatahak. Dapat alam mo bilang Kristiyano kung saan ka na hindi dapat. Dapat alam mo bilang Kristiyano kung ano na yung hindi para sa'yo. Dapat bilang Kristiyano alam mo kung saan yung hindi ka na para doon. Mga gawaing hindi na para sa Kristiyano. Mga lakad na hindi na para sa Kristiyano. Mga awiting hindi na para sa mga Kristiyano. Mga kasuotang hindi na para sa mga Kristiyano. Dapat malinaw po sa atin yan. Hindi tayo para maging extreme, diba? O napaka-dogmatic, lalo na kung hindi naman po talaga definite ang Bible. But what I would like to point out is that if you are a genuine believer, dapat may changes. Dapat may mga pagbabago sa buhay. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, sa mensahe natin ito, apply our hearts unto wisdom. 3 bagay po ang binigyan natin ng pansin. Una, be alarmed of our days. Diba? Dapat, Kristiyano, hindi Kristiyano, maalarma po tayo na may hangganan ang buhay. Hindi habang panahon nandito po tayo. May kamatayan po. Kaya kung di ka saved, dapat po, mga kapatid, be assured of our destiny. Kung hindi ka ligtas, tiyakin mo na kung saan ka pupunta pag namatay ka. At yan po ang dahilan kung bakit meron pong ini-offer ang Panginoon na siya po ang daan patungo sa langit. Kaya kung gusto niyo pong makatiyak ng langit, mga minamahal, hindi ako ang Panginoon ang daan patungo sa langit. Yun po ang dapat maunawaan nating lahat. Kaya po kung ang Biblia po ay nagtuturo na ang Diyos ang nag-provide ng way para tayo pumunta sa langit, kasi ano pa ang silbi na nagbigay ng daan patungo sa langit? Hindi mo naman pala matitiyak ang langit. Hindi ka naman pala makakasiguro na pupunta ka sa langit. So kung may daan patungo sa langit, tahakin mo lang ang daan na yan at makakapunta ka sa langit. At ang daan po, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yes. Kaya umaasa po ako na ngayong gabi, bibigyang halaga nyo po itong ating mensaheng ito. Apply our hearts unto wisdom. Isang napakalaking kamangmangan na ang tao po na nabuhay sa mundo, mas pinaniwalaan pa ang tradisyon kaysa sa truth. Mas pinaniwalaan pa ang theory o wisdom of man kaysa sa truth. Kinakailangan po ang paniwalaan natin yung truth. Kasi ang katotohanan, ayaw mo man paniwalaan, katotohanan pa rin. Ang katotohanan, hindi mo man pakinggan, katotohanan pa rin. Ang katotohanan, kahit pasinungalingan, katotohanan pa rin. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan at laging katotohanan. Kaya sa katotohanan, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama? Nasaan ang Ama? Nasa langit. Sino man ay hindi makakaparoon sa langit kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Be assured of our destiny. And then, be aware of our direction. Dapat ganun po tayo. In applying our hearts unto wisdom, dapat po medyo aware tayo sa lakad o direksyon na tinatahak natin. Yan po ba'y patungo sa pagpapala o patungo sa sumpa? Yan po ba ay para sa pagpapala o para sa pagpapalo? Yan ba'y makakatulong at makapagpapalago sa Christian life mo o makapagpapalayo sa iyo sa Panginoon? Dapat malinaw sa atin ang ating direksyon. Isang payak, simpleng pag-aaral pero napakahalaga. Amen? Napakahalaga. At natutuwa po ako na halos natatapos ko to nang hindi po ako nauubo. Ano po? Para sa prayer ko pong malinaw na makarating po sa atin ang mensahe. Okay? Gusto ko lang pong maglambing sa inyo, mga minamahal, para magkaroon ako ng idea kung naintindihan po ba natin at nasundan nyo po ba ang ating pag-aaral, ang aking naging pagtalakay. Ang message natin, apply our hearts unto wisdom. Pwede po bang pakitype po ninyo sa comment section kung ano yung outline natin?
Okay? 3 bagay po yan. Una, be alarmed of our days. Number 2, be assured of our destiny. Number 3, be aware of our direction. Sa pagliliwanag po, okay, be alarmed of our days, paalala po, may kamatayan. Be assured of our destiny, paalala po, may langit, may impyerno, at may daan patungo sa langit. So, be assured of your destiny. Tiyakin mo na yung pupuntahan ng kaluluwa mo. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Pero tiyak na ikaw ay mamamatay. Kung di ka abutan ng rapture, mamamatay po tayo. Ang tanong natin ngayon, kung ikaw ay hindi pa nanampalataya sa Panginoon, saan pupunta ang iyong kaluluwa pagka namatay ka? Ngayon, kung sinasabi nating mga Kristiyano tayo, be aware of our direction. Dapat maging aware tayo sa lakad natin, sa pamumuhay natin, sa pag-uugali natin, sa pananamit natin. Di po ba? So, dapat po meron tayong awareness sa ating pong direksyon. Ito po ang mensahe ng Panginoon. So, naisip ko, ang iksi lang po ng message natin, pero kung pagbubulayan nyo po, blessing po ito. Kaya kung babalikan natin, paalala po mga kapatid, ang sabi po ni Moises, the days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength, they be 80 years. Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Mga kapatid, apply our hearts unto wisdom. Muli po, maraming salamat. At kung ngayong gabing ito, kaibigan, hindi ka pa nakatitiyak ng patutunguhan ng iyong kaluluwa, nilinaw ko po sa iyo, may kamatayan. At obligado yan na pag namatay ang tao, may destiny. Ang tanong lang, sa impyerno ba o sa langit? Ang aking masasabi sa iyo, nagbigay ng daan patungo sa langit. At ang tanging daan na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya po ang nagbayad ng ating pong kasalanan. Siya po ang namatay, nalibing at muling nabuhay. At kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, malinaw na ipinangako ng salita ng Diyos na ikaw ay makatitiyak ng langit. Ikaw ay may buhay na walang hanggan, ibibilang na anak ng Diyos. Kaya anumang oras, mamatay po tayo, sa langit tayo patutungo. At ngayong gabing ito, kung nais mong manampalataya sa Panginoong Jesus, malinaw sa iyo ang mensahe, tama yung message. Hindi ko alam kung kailan, pero mamamatay ang tao. Tama yung message na dapat tiyakin kung saan tayo patutungo. At siyempre pa, ang gugustuhin natin, matiyak ang langit. Bakit ba hindi ibinigay sa atin ang turo mula sa salita ng Diyos kung paano tayo makatitiyak ng langit? Kaya kaibigan, kung ikaw ay aminado na katulad ko, makasalanan ka, na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, na talagang ang paniniwala mo, si Jesus lang ang tagapagligtas, at siya ang gumawa ng 100% work of redemption, at ngayon po, gusto mo siyang sampalatayanan, gusto mo siyang tanggapin sa puso mo, nais kitang anyayahan sa panalangin. Kaibigan, sa bawat sumusubaybay ngayon, kung nais niyo pong manampalataya kay Jesus, nais ko po kayong gabayan sa panalangin. Sa inyo pong kinalulugaran ngayon, mataimtim, yumuko tayo, pumikit po tayo, and if you want to open your heart to Jesus and by faith, receive Him as your Savior, ikaw ay sumunod sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso. Manalangin ka ng ganito, kaibigan. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa napakahalagang mensahe na ipinarinig mo sa akin ngayon. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Wala po akong kakayahan para iligtas ko ang aking sarili. O Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Hugasan po ako ng dalisay mong dugo. Buong pananampalataya, ngayong gabing ito, binubuksan ko po ang aking puso. Buong pananampalataya, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa pangakong kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa katiyakan ng langit na ipinangako mo sa sino mang mananampalataya sa iyo.
Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, kung ikaw ay mataimtim na tumawag sa Diyos, na ikaw ay nagpahayag ng iyong pananampalataya, kinilala mo na siya ang tagapagligtas at tinanggap mo siya bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Ang sabi ng Bible, ang mawala sa katawan ay mapasapiling ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay anak na ng Diyos, kaya panghawakan mo ang kanyang pangako. At muli po, ipapaalala ko, sa bawat isa na nagsasabi na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, bantayan po natin ang ating buhay. Ating pong bigyang pagpapahalaga ang direksyon na nais ng Panginoon para sa atin. At sa bawat isa po na totoong nanampalataya, kung ikaw ay totoong tumanggap, panghawakan mo ang pangako ng Diyos at magpatuloy ka sa pag-aaral ng kanyang salita. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa naging gabay mo sa aming pagsasalo-salo. Thank you for leading me, O God, para ang message na ito ay maibahagi. Salamat din po sa biyaya mo na kinontrol mo po ang aking acid reflux upang clearly may present ang iyong mensahe ng kaligtasan. Salamat po sa bawat matapat na sumusubaybay sa ministeryong ito at laging nananalangin para sa pagpapala ng Diyos sa ministeryong ito. May you continue to bless this ministry, Heavenly Father, even your humble servant, at lahat ng mga ginagamit mo dito po sa Feasting on the Divine Verses. I pray, O God, na ang aming pong patuloy na pag-aaral ay magpalago sa aming buhay pananampalataya. Ang kapurihan, ang kalwalatian, ay binabalik namin sa iyo, dakilang Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo. Muli po, pasensyahan nyo na po kanina sa opening prayer. Talagang hindi ko po makontrol. But I praise the Lord. Biyaya po niya. Nakatapos po ako. At muli po, thank you so much sa inyo pong laging pagsubaybay sa ministeryong ito. Sa mga may karamdaman, magpagaling po kayo. At gayon din naman sa mga nasa mabigat na sitwasyon, panghawakan nyo lang po ang ating Panginoon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless everyone.